O para mas maintindihan natin yung sinasabi ko, pakinggan natin itong report ni Ed Lingao. Medyo nagka-rumble-rumble na sa issue ng impeachment dahil tumuwid na po ito sa mga bagay na wala pala tayong karanasan. O nga't mayaman na nga. Gets? Tumawid po ito sa isang bagay na wala tayong karanasan. So who will decide whether this first instance yung mga nangyari because of this first instance tama o mali? Sino ang magsasabi niyan? Parang fake news din yan. Sino ang magsasabi kung sino ang fake news? Ano ang fake news? At sino ang nagsasabi talaga ng totoo? Hindi ba mahirap malaman kung ano yung totoo sa hindi? Bakit? Mahirap malaman yan dahil nga walang ahensya ng gobyerno ang nagsasabi na etong mga balitang to ang totoo, ito ang mga balitang to ang tama. Kumbaga, walang inatasan ang Diyos at ang gobyerno na magsabi kung sino ang tama at mali. Kaya nagkaroon ng mga batas patungkol sa slander, libel, cyber libel, di ba? Para magamit ninyo at magkaroon ng magkaroon ng ahensya ng gobyerno na magpapatunay whether yung claim mo or yung claim niya ay yun ang tama o mali. Magsasampa tayo ng kaso. Laging ganun yun eh. Syempre ako bilang agrabyado, sasabihin ko na agrabyado ko. Yung namang umagrabyado sa'yo, sasabihin niya siya agrabyado. Siya yung biktima. So lahat tayo biktima. So sino ngayon na magdi-distinguish? Sino ngayon na magdi-decide kung sino sa ating dalawa ang nagsasabi ng totoo? Hindi ba korte? Laging ganun. So dito rin since ito yung kauna-unahan, sino magsasabi ngayon kung tama ba itong ginawa ng Kongreso o hindi? Kasi sa mga Duterte supporters, itong ginawa ng Senado victory for them. Pero dito naman sa mga anti-Duterte, itong ginawa ng Senado parang kahindik-hindik na sa kanila. Tinan mo yung diferensya, makikita mo yung diferensya ng mga tao dito sa Pilipinas. Diretso natin to. Yung karanasan sa mga impeachments sa loob lamang ng higit. Yan pala, yung kay Mercedita Gutierrez, kay Erap at saka kay Renato Corona. So, tatlo pa lang sa history ng Pilipinas, ilan siglo na tayo. Tatlo pa lang yung na-impeach at magkakaiba pa ng posisyon. Hindi ba? Dahil yung pang-apat na magkakaroon ng impeachment case, yun yung kay VP Sara, which is Vice President, i-impeach mo. Di ba? Isang dekada, tatalunan pa nga Kung halimbawa, ang Vice President, impeach, sinong papalit sa Vice President isang Pangulo, isang Chief Justice at isang Ombudsman. Pero ngayon lamang sa impeachment ni VP Sara Duterte, makakaranas tayo ng impeachment na tatawid ng eleksyon at ng dalawang magkaibang kongreso, ang 19th and 20th Congress. Magbabago ang ilan sa mga hurado. At ngayon lamang din tayo makakaranas ng impeachment court na ibinalik ang reklamo sa Kongreso. Pwede pala yun. Actually, pinag-aawayan pa kung pwede nga yun. Dahil sabi nga nila, pagdating sa impeachment, sui generis, unique po siya. Maraming bagay sa kanya na wala ang kahalintulad. At dahil po dyan, maraming mga bagay na ngayon pa lamang masusubukan at hindi po natin alam kung paano ito magtatapos. Halimbawa, ang amended motion ni Senator Judge Bato de la Rosa na ibalik ang articles of impeachment doon po sa Kongreso. Wala pong provision sa konstitusyon tungkol sa pagbabalik. Diba? Walang provision sa konstitusyon. Tama o mali? Sabi nung iba, mali yan. Wala nga sa konstitusyon pero ang Senado po ay meron po silang kapangyarihan na gumawa ng sarili nilang rules. Hindi lang po kasi isang tao ang hindi lang po isang tao ang Senado. Ang Senado po 24 sila. So when they make a motion or when they make a decision, it has to be voted. Pinagbotohan. Itong motion na ito pinagbotohan ng itinalaga ng batas na legal na gumawa ng mga rules. Hindi ba? Mayroong mandato ang Senado na gumawa ng sarili nilang rules. Kaya nga madami sila dyan Meron silang pag-uusapan and then yung pag-uusapan nila will come up into whatever and then that whatever pagbobotohan yan. Majority wins. Ngayon kapag pinagbotohan yan at lahat naman ng mga senador na ito ay legal at sumumpa na gagawin nila, ipagsusunod sila sa batas, gagawin nila ang mandato ng tao. So yung yung kanilang panunumpaan na yun ay magsisilbing batas. So illegal ba yun o hindi? Legal yun. Nasa kapangyarihan nila yun hindi ba? Whether it is constitutional or not, sino ang magsasabi? Supreme Court. Supreme Court. Hindi Congress. Hindi si Chel Jokno. Hindi si Leila de Lima. Sino ba yung mga putang ina niyan? Hindi yung mga makakaliwa na si Renato Reyes na pagkahaba-haba ng baba. Hindi yung Bayan Muna, hindi yung Akbayad, hindi yung ACT Teachers Party List ang magsasabi
whether itong ginawa ng Senado ay constitutional or not. Putang ina nyo, gusto nyong sumunod tayo sa konstitusyon. Ang sinabi ng konstitusyon, isang reklamo ng impeachment, 1 taon. Kung hindi ba kayo mga bobo, 3 impeachment complaint ang ipinasa ng mga kupal na mga makabayad black. 3. Oh, so sumunod ba kayo sa batas o hindi? Ang usapan, kung batas ang pagbabasihan, hindi ako eksperto pero ito ang naririnig natin, sinasabi ko lang, na kapag ikaw ay merong impeachment complaint, dapat yan tatanggapin ng secretariat yan at dadalhin sa Speaker of the House. And then, magdi-decide po ang Speaker of the House kung itatakil ito ng plenaryo nila o hindi. Kung hindi, dapat may rason kung bakit. Kung itatakil ito, dapat ang magiging botohan is impeached or not impeached. Ganun lang yun eh. Anong ginawa ng putang inang Congress sa 3 ano na yan? Sa 3 impeachment complaint na yan. Anong ginawa nila? Hindi nga nila pinag-isa eh. May dumagdag pa pang-4 ang nagdemanda or ang nagpasa ng impeachment complaint sa Kamara, yung mga pare. Pang-4. Ano nangyari doon sa 3? Akala ko ba isang impeachment complaint 1 taon? Hindi ba palpak yun? Hindi nyo nga masagot-sagot yun eh. Hindi nyo pa nga dinideny yung sinabi ni Toby Chanco na nagkabayaran para pirmahan yung articles of impeachment na yan eh. Hindi ba hindi nyo sinasagot yung dalawa na yun? Putangin na nyo. Nagpamisa pa kayo. Mamaya puntahan natin yan. Pero tuloy natin to. Ng articles of impeachment sa Kongreso. Wala rin banggit nito sa rules of impeachment ng Kongreso o ng Senado. Pwede bang gawin ito? Well, ginawa na nga po ng Senado. Ang tanong kung ito ba ay pinapayagan. Pero sino magsasabi kung ito ay papayagan? Ang Korte Suprema ba? May ilang desisyon na po ang Korte Suprema sa nakalamang impeachments pero wala pa tungkol sa isyong ito mismo. Wala pa. So kailangan dalhin lahat ng mga nakikita nating irregularities dito sa Korte Suprema. Now, yung kampo ni VP Sara, nag-file na at marami pa kami. Kasama kami sa mga nag-file ng TRO. Diyan sa impeachment ni VP Sara dahil nga hindi sila sumunod doon sa batas at politika lang ito. Nagsampa si Atty. Torion, kami yung isa sa mga tawag din petitioners. Tapos meron pa siyang panibagong isinama doon sa una ng TRO. Yung additional na information documentation tungkol doon sa una naming isinampa. Ang VP Sara nagsampa rin ng sarili niya. So meron ng 2. O hindi pa sumasagot ang Supreme Court. At walang ibang may kapangyarihan. Walang ibang may karapatan na magsabi at mag-interpret ng batas kundi ang Supreme Court. Sila po ang kataas-taasan hukuman. Wala na pong mas tataas sa kanila. Oo. So dapat talaga kung ano man yung nakikita natin ditong mali, kung ang Congress nakikita mali ang ginawa ng Senate, dapat iakyat ng Congress yan sa Supreme Court. Pero bakit hindi nila ginagawa? Di ba? Kasi nga masyadong matagal yan. Kailangan na nilang masiraan si Inday Sara ngayon pa lang. Wala naman talagang accountability dito. Kaya nga tama yung sinasabi ni Amy Marcos na anong accountability, mga ulul kayo? Ang sinasabi ninyo, wala naman nakukulong dito sa putangin ng impeachment proceeding na ito. Napapatalsik lang. So asa na accountability dun? Kung accountability ang hinahanap mo, dapat may kulong. Kung ikaw ay lumabag sa batas, dapat makulong ka. Ganun ang accountability. Ang daming isinampang kaso kay VP Sara ng Department of Justice at ng kung sino-sinong individual. Nandoon ang accountability. Kasi kapag natalo si VP Sara sa mga kaso na yan, pwede siyang makulong. So ayun ang accountability. Pero dito sa Senate, dito sa impeachment na ito, walang accountability to. Kasi tingnan mo, kapag ikaw ay na-impeach, ano lang ang magiging sentensya mo? Matatanggal ka sa posisyon. Ano yung posisyon mo? Political. Pangalawa, perpetual disqualification sa lahat ng posisyon sa gobyerno. Ano yung gobyerno? Politika. So ibig sabihin, yung impeachment, politika lang. Asan ang accountability dyan? Napipigilan nyo lang yung pinai-impeach ninyo na makatakbo sa susunod na eleksyon. O di ang ibig sabihin, politika yan. So nasan yung accountability sa politika kung talagang naghahanap tayo ng accountability? Silya Electrica sa lahat ng mga kawatan sa Pilipinas. Yan nga ang pinanunukala ni Pastor Apollo Kibuloy na zero corruption, dapat ibitayin lahat ng mga magnanakaw. Kay maliit, kay malaki, pag nagnakaw, pera ng gobyerno ginasta. Dapat, dinidedo yan. Patayin. O hindi ba? Sunod na tanong na wala ring malino na sagot.
Utos ng Senado sa Kongreso i-certify na hindi dito nilabag ang constitutional ban ng one impeachment complaint per year. Ang tanong naman ng ilang dalubhasa, kung sasabihin din pala ng Kongreso na nilabag nito ang konstitusyon, bakit pa nito inakyat ang impeachment complaint? At ang pangalawang Ang sagot doon, nilabag nila yung sarili nilang batas, inakyat nila yan dyan kasi gusto nila na yung bola mapunta sa kanila at saka gusto nila magkapera dyan sa impeachment. Hindi ba nga nagkabigayan, sabi ni Toby Chanco? So gusto nila magkapera, pagkapirahan yan, in order for them to have money, ano tayo ng impeachment, patagusin na natin yung impeachment para itong amo natin na si Tambalugaw, gustong-gusto maging presidente niya ng Pilipinas. Para masiyahan siya, nagkapera na tayo, wala pa sa atin yung burden, nandiyan sa Senado. Puta, matatalino yung mga senador. Mas matatalino kaysa sa mga kupal na congressman. So, ang sagot doon sa tanong mo, na kung illegal ito, bakit nila ito inakyat? Kasi sa pera, kasi sa korupsyon. Ganun lang yun, Edlingga. Huwag ka na magbulag-bulagan. Alam mo na may sagot dyan. utos ng Senado ng Senate Impeachment Court sa Kongreso, isa raw assurance mula sa susunod o sa 20th Congress na nais itong ipatuloy ang impeachment complaint. Ang susunod na Kongreso po ay wala pa. Mabubuo pa lamang ito sa Hulyo 28 para sa sona ng Pangulo. At ito pa po, kasabay ng mga utos ito sa Kongreso, inutusan na rin ng Senate Impeachment Court si VP Sara Duterte. Ano ba sinisigaw ng mga komunistang kupal? Ang sinisigaw nila, kayong mga senador, tanggapin ninyo yung trabaho, mandato niyo yan, yung dinggin. Yung impeachment ni VP Sara, anong ginawa ng mga senador? Tinanggap nila. Nag-convene sila bilang impeachment court. Nakarobe na nga sila. Nanumpa sila, nag-take oath sila isa-isa. So anong tawag doon? Nag-convene sila. So nag-adhere ba ang Senate sa kanilang mandato? Oo. Nag-convene sila eh. So anong iniiyak nyo? Sabi ng mga universities, kailangan tanggapin ng Senado yung mandato, gawin ng Senado yung mandato na dinggin yung impeachment ni VP Sara. Ginawa ng Senado, ba't galit na galit pa rin kayo? So ibig sabihin, isinampan nyo tong kasong to at talagang gusto nyong manalo. Kung hindi may impeach si VP Sara, regardless kung sumunod o hindi sa batas, itong Senado, kahit na sabihin na natin na itong Senado na to ay talagang hindi na ni-remand, tinuloy-tuloy yung hearing na yan. I am pretty sure na kapag ka na-acquit si VP Sara, putang ina nyo, magrarally pa din kayo. Magpo-post pa rin kayo sa mga social media nyo na patay na demokrasya. Galit pa rin kayo kay VP Sara. So, anong punto nitong impeachment na ito? Sasabihin nyo na there's nothing personal. There's nothing personal? Putang ina niyan, saan ka makakita ng Vice President gusto nyong ipatanggal? Hindi ba? Ang dami-dami magnanakaw sa Pilipinas. Nandyan yung mga congressman na magnanakaw. Nandyan yung mga pagnanakaw dyan sa Malacanang. Napakalalaking mga pera yan. Ang daming mga expose patungkol sa mga kahayupan ni Saldico. Hindi ba? Sa mga kahayupan ni Romualdez na may kaso pa ng bribery. Tapos si Inday Sara ang magnanakaw. Putangin natin ninyo si Rog Gutierrez. Gaano karaming kontrata ang nakuha ng kupal na yan? Si Ortega, tingnan nyo kung gaano karaming kontrata nakuha niyan. Tingnan ninyo si Saldico at yung kumpanya niya kung gaano karami ang kontratang nakuha at nakukuha nila. Simula nung sila'y umupo dyan. Hindi ba conflict of interest yan? Yun ang dapat iniimbestigahan nyo. Yung mga pagnanakaw nyo. Because again, kung titingnan natin yung dami ng mga kontratang nakuha ninyo sa gobyerno habang kayo'y nasa gobyerno, bilyon-bilyon. Si Inday Sara, wala pang 100 milyon. Yung notice of disallowance na sinicertify naman ng COA na walang issue. Ginagawan nyo lang ng issue, tapos hinahabol natin. So whether ito si VP Sara ma-impeach o hindi, kahit ma-acquit siya dyan sa Senate at mapatunayan niya na wala siyang masamang ginawa, masama pa rin siya sa paningin nyo. So what is the whole point of this impeachment? Kung gusto nyo lang masunod yung gusto nyo. Ang problemang malaki kasi, ganito. Ang problemang malaki, si VP Sara, ang nasa likod niya, mamamayang Pilipino. Buong sambayan ng Pilipinas. Kayo, ang mga nasa likod nyo, alam nyo kung sino? Bukod sa mga komunista, yung pera. Nasa inyo ang kapangyarihan. Pero hindi nyo naiintindihan na ang demokrasya, ang kapangyarihan niyan, tao, hindi pera. So, kung kakampi ni VP Sara ang demokrasya at nasa likod ni VP Sara, nagrarally sa likod niya lahat ng mga Pilipino, hindi siya magkakamali. At ma-expose yung kahayupan nyo dahil mga kawatan kayo lahat. Na magbigay ng sagot sa mga kasong kanyang kinakaharap sa loob lamang ng 10 araw, 10 days deadline.
Matapos niyan, ang mga House prosecutors naman ang bibigyan ng Senate Impeachment Court ng 5 araw para sagutin ang sagot ni VP Sara. Yun lang, pinasasagot na sa Vice Presidente ang mga alegasyon na pinabalik naman ng Senate Impeachment Court doon sa Kongreso. Lahat po yan, ilan lamang sa mga bagong isyong kinakaharap ng Senate Impeachment Court at ng taong bayan. Iba't iba ang mga sagot, depende po kung sino ang iyong tatanungin. Yun, iba't iba ang sagot. Depende kung sino yung tatanungin mo. So, with that, let's say 5 yung nagsasabing mali, 5 yung nagsasabing tama. So, sino yung tama ngayon? Who will decide? You know who? Aside from Supreme Court, taong bayan ang magde-decide kung ano yung tama para sa kanila. And sila ang nakakaramdam kung ano talaga yung merong direktang epekto sa kanila. Imagine, if VP Sara will get impeached, wala tayong kandidatong matino sa 2028. Anong mangyayari sa Pilipinas? Wala nga nangyari sa Pilipinas nitong 3 taong huli. Tingnan mo gaano kagunggong si Bongbong Marcos na iipunin yung baha. O kita mo, sa tuwing bumabaha, putang ina, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Ang sinasabi niya, hintayin humupa. Akala ko ba ipunin mo tapos hintayin mong humupa? Tanga ka talaga. Meron na naman siyang bagong sinabi dyan sa San Juanico Bridge. Sinabi niya dyan sa San Juanico Bridge, parang sinisisi na naman niya itong si Pangulong Duterte na hindi daw na-maintain for the last 3 years yung tulay na yan. Abay putang ina nyo pala, si Richard Gutierrez na ang nagsabi taon-taon hinihingi ng DPWH yung rehabilitation budget ng tulay na yan. Putang ina ng pinsan mo, hindi niya binibigay. O tapos ngayon si Duterte yung may kasalanan. Tanga ka ba? Nakita mo ba kung gaano karaming tulay at kalsadang pinagawa ni Duterte nung panahon niya, may pandemic pa, tarantado ka? Bobo ka talaga, Bongbong. O nuknukan ka ng tanga. Magrereklamo ka sa gobyerno, gobyerno mo yung may kasalanan. O let's say for example, for the past 3 years, hindi yan nagawa. O may pandemic. O sige, hindi naman nadadaanan yan ng pandemic eh. Pero 3 taon ka na sa posisyon, putang ina, sinisisi mo pa rin sa nakaraang administrasyon. Gago ka pala eh. Yung nakaraang administrasyon, pinakulong mo na nga. Ano pang gusto mo? Gusto mo pala na yung nakaraang administrasyon ang sisihin. Dapat, yung nakaraang administrasyon na lang ang paupuin natin para matapos ng paghihirap nitong kupal na ito. Wala ka talagang alam.